bigat! Mag-unbox tayo ng langka. Kumakaway na namin Charlene. Nandito tayo sa Jimenez Misamis Occidental at mag-unbox tayo ng langka. Thank you kay Ate Ipin dahil dineliver niya itong napakabigat na langka. Mga 6.8 kilos siya. Oh my gosh! Pwede pala ito pang weights. So first time ko magbubukas ng langka. Men, hindi yata kaya nito ng kamay. Katulad ng mga durian saka ng mga marang na ina-unbox natin. Hindi siya kaya ng kamay. Parang sobrang kapal nung balat niya. So, ganito itsura ng ng balat niya. Ay, bigat. Yung balat nito hindi nakakatusok compare sa durian na sobrang sakit talaga. Pero ito kaya naman. Mukha lang siyang patusok up close. Alam mo yung mash-up ng balat ng durian sa kabalat ng marang? Parang ito yung, ayun, kapag konti na lang masakit na siya. Hala, matigas yung balat niya. So sabi ni Dad, i-cut ko siya ng crosswise. Para ka lang nagka-cut ng watermelon sa sobrang laki niya. Ah, Bisaya ng langka, nangka. Nangka Marikina, taga dun si Sean. Alam ko yon, layo nun. Ganito yung itsura ng loob ng langka. Marami ako nakikita sa farmers, nag-unbox nung mga langkang ganito, tapos nilalagay nila sa styro, tapos kinikling wrap nila. Yung isang tray na yun, binibenta na nilang 100 pesos or 200. Sa sobrang laki niya, kailangan natin mag-share. So, piliin natin kung ano yung mas mabigat. Yung mas mabigat atin yun. I-share na natin to. So, next na gagawin raw natin, sabi ni Dad, nagpa-consult ako dahil di naman ako nagtitinda ng turon sa Quezon City kaya hindi ako bibili ng ganito kalaki. So, ikakat raw natin pag ganyan. Pag nagkikrave ako ng langka, bibili na ako sa jar, yung pang halo-halo, or yung sa farmers nga, yung nakapilas na, yung langkamit lang na nasa tray. Hatiin ko pa to. Kain lang ako. Sarap eh. Yung lasa nito, hindi yung sobrang tamis. Oh, masarap siya ipapakin as a fruit lang. Ganon. Hindi siya yung maumay ka sa sobrang tamis ng langka. Oh, sabi ni Dad, i-cut pa raw natin pa ganyan. After natin i-cut raw ng ganito, tanggalin yung puti. Nga, gets! Yan. Ganon raw natin ang ganda. Ang sticky niya. May mga hibla-hibla dito sa gilid na light yellow, hindi yun nakakain. So, gagawin natin, i-harvest natin yung buto para sa nuts effect. Ayun makatas siya. Sticky. Ayun sticky na yung kamay ko. Ang tip ni Dad, dahil medyo sticky siya, maganda raw na grease yung kamay mo na cooking oil, tas ganunin mo. May unique amoy yung langka. As in, pagdaan mo sa farmers, alam mo may nagtitinda ng langka, ganun. Pero kapag naluto na siya, hindi mo na naamoy yung langka eh. Kapag fresh, yun. Amoy sweet siya. Yun. So, ano bang mga recipe na nasa langka? Ginataan, binignit. May nakatikim ka na ng taho na may langka. Sarap! Alam mo sa nagbebenta nun, labas ng gym ko dati sa Green Hills. Utik, pagbaba ko after na gym, umiinom ang taho. May masarap yung taho niya, malaking sago, tapos may langka. Sarap. Kunwari, meron kayong langka ganito kadami. Pilasin mo ng mga ganito, tanggalin mo na yung buto, tapos ilagay mo hile-hilera sa Tupperware, tapos ilagay mo sa freezer, tatagal na raw siya ng 3 months. O, diba? Itong langka, aka jackfruit, ano ba lasa niya? Lasa siyang turon. Ano lasa niya ba? Wala siyang kalase. Sobrang unique nung lasa. As in, wala siyang katulad, men. Paminsan ang basis ko kapag special yung isang pagkain kapag may langka. O, di ba? Katulad nung taho na may langka, sarap. Tapos, kapag may langka doon sa taas ng halo-halo, men, special yun. Special halo-halo. Ano pa ba, kapag may langka rin yung turon, special turon rin yun. Kasi lungkot kaya kapag walang langka yung turon. Tirahan ko raw sila kanina pa akong nguya rito. Nami kaayo, thank you sa pagnonood at nandito tayo sa front yard ng garden ni Mama sa Jimenez Misamis Occidental. Thank you, bye-bye!